Tatapusin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang investigasyon sa mga palpak at manumalyang flood control project bago matapos ang kanyang termino. Ang detalye sa report ni Gav Villegas. Nagsimula ng bumaha ang mga katiwalian sa mga flood control projects ng gobyerno. Merong bara-bara lang, masabi lang natapos na. Pero mas malala ang mga proyektong hindi naman tinangay ng baha dahil wala naman talaga sa mapa. Ngayon naglutangan ang mga anomalya sa bilyong halaga ng proyekto matapos kaya sa termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang investigasyon? Yan po ang gagawin po ng Pangulo. Sa kanya pag-iimbestiga, kinakailangan po na may managot. At ninanais din po niya na makumpleto ang bawat ebidensya. Simula nang mabuking ang mga sablay at tongpats umano sa mga flood control project, sunod-sunod na inspeksyon ang ikinasa sa mga proyekto. Ipinag-utos na ng COA ang fraud audit sa ilang flood control project sa Bulacan. Una nang nasampulan ng Department of Public Works and Highways ang nasibak na project engineer sa isang substandard umanong flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Pinaimbestigahan na rin ang mga kontraktor. Muling iginit ng Malacanang, walang kawala ang mga opisyal ng gobyerno na konektado sa mga kumpanya. Sa mga top 15 contractors na di umano may kaugnayan sa mga senador, katulad ni Senator Bongo, kaibigan man, malapit sa kanyang puso, kung nakakasama sa mga anomalyang katulad nito, ito po ay paiimbestigahan at pananagutin ang dapat managot. Sa ngayon, nasa 60 hanggang 80 bilyong pisong pondo ang pinarerendahang ilabas ng Pangulo. Bahagi ito ng higit 6 na trilyong pisong pambansang pondo ngayon 2025 na sabi ni Finance Secretary Ralph Recto ay isiningit at wala sa prioridad ng administrasyon. Karamihan po dito ay mga infrastructure po ng DPWH na karaniwan po ay inserted po by the Congress. Tatanungin natin ang DBM kung anong gagawin dito dahil hindi pa naman po tapos ang 2025. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.